Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Before we start our conversation, let us all honor our subscribers. They are now 5,335 subscribers. Okay, so malapit na tayo guys sa 5,400 subscribers. And if you have the time, please do subscribe to our channel. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this particular channel. Okay, so today guys, di-discuss natin ngayon or ang ating i-converse sa inyo ay yung pasanin ni Sara Duterte, no? So alam naman natin, Sara Duterte ay isang ating butihing Vice President, no? Ayan. Vice President natin si Sara Duterte. Okay? So akala ko nga po tuloy-tuloy na, no? Tuloy-tuloy na sa 2028 itong ating pangulo ng ating pangalawang pangulo ng Pilipinas. Kaya lang pala hindi ganoon. Hindi ganoon ang pangyayari, no? Sa inano natin, no? Yung una, yung confidential fund. Okay? Yung confidential fund ni Madam Secretary Madam Secretary ay pinasa sa kanya, no? Okay? Ni Pangulong Marcos, no? 2022 yun eh, no? Kasi alam naman natin noong 2022 ay hindi po nila budget yun, no? Actually budget pa yun ni Pangulong Duterte. Okay? Since magkaibigan naman sila, no? Magka-tandem naman sila, binigyan siya ng confidential fund. Okay, yung confidential, guys, kasi sa gobyerno, pag may pondo ka, no, dapat hindi siya underspending or overspending, kumbaga, no? Kasi may kaso yung parehas lang yun, underspending sa overspending. Kaya ang ginawa ay ginastos kasi kailangan gastusin. Yun ang tama doon. Okay? So ginastos. Alam naman, since confidential fund to, alam na alam ni Vice President, no, based on her experience sa Davao City, okay? Yung based on her experience sa Davao City. Okay? Kaya ginastos niya yan. No? Wala pong masama doon. Kaya lang, naputasan siguro siya doon. No? Pangalawa, no? Talagang tinitira na siya ng kampo ng mga gustong nangangarap na maging presidente ng Pilipinas. Okay? Ayan. Kaya tinitira na siya, no? From ano? Okay? Hindi lang siya tinitira, kundi yung mga kakampi niya supposedly. Okay? Yan. SMNI, Presidente Duterte, lahat na yan, no? Talagang isususpend na yan. Baka si Kibuloy, later on, iano na yan, no? I-extradite na yan. Papapasukin na yung International Criminal Court. Okay? Lilitisin na yan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I-deport na yan, papupuntahin na yan sa korte. Ikukulong na yan. Yan yung mga posibilidad na pwedeng mangyari upang hindi maging Pangulo ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Okay? So sa lahat ng hamong ito, ang tanong natin mga kababayan, kaya ba ni Vice President Sara ang lahat? Okay? So ang tingin ko dyan mga kaibigan, no? Sana wag mo i-skip ang video na ito kung dumating ka na dito, ay kaya naman based on her experience sa Davao City. Strong and tough itong babaeng ito, no? Kumbaga leader na leader talaga. Kung may mga issues, nagsasalita, nagtatanggol ang mga kakampi. Okay, ganyan dapat kinakampihan ni Pangulong Marcos si Vice President Sara Duterte. Okay? Kasi nga po kampi niya yan. Kung all people na pwedeng makinig si Pangulong Marcos ay si Vice President Sara Duterte. Kakampi niya yan. Kinampihan siya. Nag-slide down siya. Okay? Noong 2021, 2020, maaring pwedeng tumakbo yan. No? Sabihin lang niya sa kanyang ama, tatakbo po ako bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanya ang government machinery. Ngunit, hindi po yan ginawa ni Vice President Sara Duterte, even though sa mga surveys, no, nung panahon na yun, ay number 1 siya. Okay? Sa kanya ang government machinery, sa kanya ang popularity surveys,
o saan ka pa, panalo yun, no? Pero hindi niya yung ginawa, kundi kinampihan ka, Pangulong Marcos, kinampihan ka ni Vice President Sara Duterte. Hanggang dulo, sinasabi nga na suportahan natin ang isang kandidato na ito, no? Si Leni Robredo. Ngunit tatapwat hindi niya ginawa yun. Naging loyal siya sa iyo. So sa mga panahon ngayon, dapat naman with gratitude, no? With generosity rin, dapat mong kampihan si Vice President Sara Duterte. Hindi ang iyong pinsan. Kasi ang pinsan ay, noong mga nakaraan, hindi ka naman sinuportahan yan bilang senador. No? Hindi ka naman sinuportahan yan. No? I mean, officially at least, kasi magkaiba sila ng partido, kumbaga. Okay? So, saan ka pa? Siyempre, doon ka sa taong kinampihan ka, sa taong inano ka, no? Nandyan lang sa tabi mo. Okay? Ganun po yun. So, ang tanong natin, kaya ba ni Vice President Sara ang lahat? Siyempre naman, kayang-kaya niya yan. No? Yan. Ay, disclaimer lang po wala pa po tayong mga kinakampihan sa ating programa dito sa #WalkWithLan. Okay? Inaano lang po natin, no? So, ina-analyze lang po natin lahat para naman po kayo may matutunan, mga kababayan ko. Okay? O ano na po tayo, 5,400, no? Konti na lang, 5,400 na. No? So, sana po, no? Kapag ano tayo, 6,000 subscribers tayo, guys, no? So, hanggang maabot po natin yung 100,000 subscribers, gawin po natin yan. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Do not worry, no? Analyze po natin lahat ng bagay tungkol sa politika, no? Wala po tayong sisinu-sinuhin, kahit sino pa yan, kamag-anak pa yan ng artista o baga, ibubulgar po natin ang kanilang mga aktibidades, no, sa gobyerno di publiko para naman po may matutunan tayo, no? Hanggang sa muli, mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Ito po si Alan Burgos from the #WalkWithLan channel. Bye-bye. God bless you all.